Pogi oh, grabe ah. Ano, 848 ba? Oo nga, 848 Evo. Ang ganda pala niya, Brad. Ang bilis. 2843 tinakbo natin ngayon. Hanep, napakatipid nun. Tumulog yung mount natin. Delegates. Ay mga katingin, good morning, and today first ride natin sa Zontes 400G. Nakaka-excite no? Kaso nga lang problema ko naman kung paano ko siya ilalabas. So nandun yung 400G sa pinakadulo. So ano ba? Gamitin ba natin siya? Ito nga pala yung ating H2, next time gagamitin natin yan kasi maulan ngayon. Kaya mag-scooter muna tayo. Ito yung mga arwa natin. So problema ko paano siya ilalabas. So parang kailangan ko maglabas ng AK 550, Zontes 150X, Saturn Transalp 750. And next time i-review rin natin tong AK 575 Premium. Meron din tayo dito F850 GS Adventure. So first time ko nakakita na ito. Meron pala yung may malaking fuel tank. Ito yung mahirap sa pambaka ng motor hang garahe. So ito lalabas natin ito muna. Itong 150X muna. Buti magaan itong 150X with only 108 kilo. Ayan nga siya. Diba? Napaikot. Kagandahan ng lightweight na motor no? So ito, magkatabi na yung dalawang Zontes sa gilid. Yung CB, nilagay ko dito. And then, dalawang Transalp 750. Oops. Yan. So ito, nilagay ko siya rito. Yung AK 550. And ito na, kita nyo na yung 400G. Ito na lang problema natin, yung CLC. Hindi ka siya lagay dito, sa gilid. Yan. Try ko dito. Sub natin itong isa. Itong AK 575, sub natin. Tingnan natin yung magaan. Magaan lang pala to. Ayun naman ang kagandahan ng 400cc, no? Medyo magaan compare sa mga higher cc. So, sakto-sakto to pang baha. Kasi mataas ang ground clearance nito. Sakto lang, men. So, tapos din. So, gear up muna tayo. At dahil nga maulan, gamit tayo ng waterproof riding jacket. May mga padding yan. So, ito na ang ating first ride sa 2025 Zontes 400G. So, alamin natin yung difference ng version 1 sa version 2. So, after nitong review na to, magre-review naman tayo ng version 2. Pero, syempre, kailangan ko munang masubukan itong version 1 bago tayo mag-try ng version 2. Ano? Ducati 848. Actually, nagkaroon tayo sa magkasunod version 1 and version 2. Kaso nabenta kagad yung version 2. Ang bilis. Parang one day lang nabenta kagad. Pero okay, mag-alala, magkakaroon tayo ulit yan. Pogi oh. Grabe oh. Ano? 848 ba? Oo nga, 848 Evo. Diba? Nakawalaan ko. Angas eh, no? So parang ano siya, no? Middleweight ba siya? Middleweight. Pogi. Kahit vintage na, no? Angas pa rin. Mas maangas ka lalo yung vintage kasi nagiging rare na sila. Konti na lang. And nakakatawa dito sa 400G is yung kanyang acceleration. May galit eh. So yung looks niya pati dito sa pinaka-cockpit niya ay parang naka XADV 750. So inspired siya sa XADV. Well actually simula nung nilabas ni Honda ang XADV, marami nang gumaya. So galing ni Honda. Siya na siya unang nakaisip gumawa ng adventure scooter, and then nagsunuran na yung mga iba pang manufacturers. Napakaangas naman kasi talaga ng idea na gumawa ng isang adventure bike out of a scooter. And when it comes kay Zontes, famous si Zontes sa not only sa China but around the world. Gumagawa sila ng although China bike, pero makikita mo dun yung gusto nilang iangat yung quality ng mga China bike. At ito nga, although meron siyang weight, pero ang ganda ng acceleration niya. Matulin matulin siya. Parang kakargadong motor. So kung gusto mo ng pagkarga, nabibiting ka na sa motor mo, pero gusto mo i-stock pa rin yung tibay, eh syempre bumili ka na ng talagang high displacement na scooter para, di ba, wala ka nang aalalahanin sa maintenance, or sabi nga nila pwede kang masiraan, magka-aberya. Syempre kung busy ka, wala kang time magpa-ayos na motor or magpa-maintenance. Ito kasi gamit ka lang ng gamit kasi all stock, di ba? But on paper, syempre 400cc nakalagay,
Kaya pwede kayong mag-expressway dito. Pag ano talaga ramdam mo yung acceleration niya pagka biga mo ng throttle Talagang ano siya sumisipa Talagang meron siyang galit. At syempre perfect ito sa ating kalsada kasi nga, 'di ba, napakadaming lubak kasi naka tubeless spoke rims and dual sport tire. Yung front tire niya malaki para sa isang scooter. Parang kasi laki yata to ng XADV. Pagas muna tayo. Ayun, paano nga pong pagas dito? Yun, gastos. Ang laki ng gas tank niya. Parang big bike, putik. Bagay big bike na pala to no? At ang init, tanggal tayo ng jacket. Buti malaki compartment niya. Thank you. Dahil pagbalik natin, magpapa full tank tayo ulit. Press ko na. Ang init na kanina. Kasi naka tayo waterproof jacket, take na trick yung araw. At grabe magdadalawang linggo nang umuulan and finally nagpakita rin si Haring Araw. Pero actually mamaya konti ulan na ulit. According kay weather, Google Weather, mga 12 or 1 PM may darating na namang habagat. Kaya ito, may mga nag-ride din kahit pa paano. Basa yung kalsada kanina kasi umuulan kagabi. Pero ito nga, nag-stop na finally. Nakalabas na. Ang tagal natin nakakulong sa bahay Ito meron tayo sa harapan na Triumph Tiger 850. Ang ganda ng tunog 3-cylinder. Yun So maganda to, mapalitan ng exhaust dahil yung exhaust nya sa version 1 ginormous ang exhaust. Kala mo meron kang pamalo, may malaki kang basuka. Ang maganda dito, meron siyang traction control. Ang lambot ng upuan sarap mag hang off. Parang sarap na ito yung Philippine loop. Goods na goods Ang long ride talaga. Panalo. Wala pa ako naramdaman kahit anong pagod. Ganda nito space gear, naka-setup 4x4 pang camping. Wala pa ako naramdaman kahit anong pagod. Matalsik. Yun lang, tiyasikan tayo. Grabe, sarap ng handling very capable. At ito, late tayo na mga 20 minutes. Wow, ang daming riders Basa ang kalsada. Okay, hindi nila ako kilala pala. Si Loreto Moto, may back ride. Daming riders solid puro scooter na nag-ride ngayon. Wala masyadong big bike. Ang kulit nung kanina naka big bike Pagdating bumomba ng sobrang lakas. Siguro nakita niya siya lang ang naka big bike. So jacket na ako ulit kasi may photographer doon. Syempre tsaka mas malamig na rin Syempre SEC waterproof jacket to. Kaya wala tayong kaba sa pauwi mamaya. Malog yung ko, windshield ko. Parang maluwag. Negative ang taas. Yan. Okay na. Nakakaduling nasa pa na yung line of sight ko Grabe na yan. Wala ka pagod. Sobrang relax. Ito kasarapan ng scooter. May enjoy mo yung ride. Kasi parang ka nagdi-nature tripping. So wala na iniisip yung clutch, cambio, wala na. Ayan sila. Si Loreto Moto, naka NMAX V1. Kasi yung kabakbakan natin na nakaraan, naka-sniper tayo. Tsaka naka-Aerox tayo. Tapos si boss, yung tropa rin natin, naka Ninja 500. Ito, bidilim na naman. Parting na naman kasi yung ulan. Maganda mayapakan siya dito. Hanggang dito mayapakan pala siya. Ito maganda sa mataas ang ground clearance niya. Yung 400G. Mukhang hindi naman siya sasayad. So try natin first. Twisties experience kay 400G. Siyempre pag uwi natin, alamin natin ang kanyang average fuel consumption. Papa-full tank tayo ulit. Nasanay ako ng shift ng body weight para malesen yung lean angle, yung paghiga-higa ng motor. Lupit ni Loreto Moto kahit may backride baka kamalsik yung insta. Kinakabahan ako. Kailangan talaga bumaba pag nakababa ka madali. Tsaka maganda mag trail brake para mas maganda yung pasok mo at makukompress mo yung front suspension. Parang hindi mo makukuha nandito. Nasa likod tayo nasa harapan matraffic sa Palo Alto. May parada mga kaibigan. Wala masyadong namimitik sa Palo Alto galing ganda ng handling so far. Stable, very stable talaga. Mulwag yung mount natin.
delegates, baka mahulog At dumidilim na rito sa itaas. Masarap. Solid nitong 400G. Very stable. Makapit din yung gulong niya fairness. Sarap sa bangkingan fairness konti lang din yung mga photographer na dumating wala yung mga veterano ng Marilaki. Woo! Yung fog angas. Ganda ng fog wow, sarap. At hindi siya malamig. Ang init. Ang init ng jacket ko kasi dapat nag-mesh jacket pala ako. Hindi siya ganun ka malamig na malamig Parang kahit anong terrain, kahit anong kalsada, or kahit walang kalsada, mga ganyan rough road, pwede no. Sarap na itong pang service, pang daily. Kasi naman para sa presyo niya 379 ba? 378 pag may discount. Imagine, under 400k makakapag expressway ka na, makakapag off-road ka na. Sarap na ito. Definitely pang Philippine loop talaga kasi scooter masarap pang Philippine loop Woo! Naipit na pala tayo. Hindi ko napansin. Naiwan na pala tayo. Ibang grupo na pala yung kakonvoy ko. Ayun pala sila. Walang sayad kahit matinding lean kapit na kapit battle tested yung gulong alam nyo na makakatingin pag ito nagamit ko sa Marilaki nang di ako dumulas sabihin kahit saan nyo gamitin to hindi ka dudulas dito. Sobrang solid at walang kapagod-pagod ginawa mo lahat ng yun nang walang kapagod-pagod. Ay tubig pala dyan pa sa kabila. Ito kanya ito Tapos meron siya ditong secret pocket. Saan na ba yan? Yun. Ay sinabi ko pa yung secret pocket Hindi siya secret, sinabi ko na. Compartment, ang laki. Dito ko na rin iwan yung jacket ko. Let's go. Wala. Sama natin Sumanggang. Shoutout. Uy, lupit ang lupit na Ay! Hoy! Numulas. Numulas na yung gulong. Hoy, basa. Basa na. Basa. Basa. Basa dito. Basa sa Devils. Lamang sa mabigat na scooter. Kahit medyo basa, may traction. Hindi na alam na nandiyan ka na. Tahimik. Hindi naka-ready yung mga photographer. Ay. May mga lumot. Kapit na kapit, no? Solid nung gulong din ni 400G. So definitely okay ko para sa mga kargadong mga Aerox or NMAX. Parang naka 63, ganun yung pakaramdam. Siyempre power to weight ratio, kahit sabi mong 368cc mabigat naman yung motor. Tsaka ginawa siya for longevity, hindi siya sinagad yung
power output niya. Syempre yung duluhan, kailangan mo pang palikutin para dumulo. Dahil nakaset siya for fuel efficiency. Ang tipid eh, oh. Konti pa, wala pa nababawas sa fuel natin sa mula kanina. Dito maaraw, oh. Doon lang umulan. Syempre shoutout sa Sec Moto Supply para sa aking carbon helmet Nisec. Napakagaan at napakasarap gamitin. Comfort. Sec jacket na waterproof. Hindi ako nakakaramdam ng lamig at basa. Putek. Ang gulong yan, no? Okay. Ay, basta, no? Dread. Binubulos ako sa likod. Isang beses lang yung sa may pamano ka na yung pakaliwa doon. Oo. Doon lang bumitaw. Lakas, ah. Ang ganda pala niya, Brad. Ganda. Ang bilis. Nakaswabe ni mo. Sobe, no? Sobe. Ganda ng handling. Oo. May backride ka kasi kaya ano. Eh, May partida. hindi kami maabot talaga. Kasi yan, oh. Harap. O, tara. Ingat. Thank you. Bye. Ingat. Ito. Ito na ako. Para safe. Napansin nga nila matulin, ang ganda ng liko, ang ganda ng handling. Planted na planted, walang dulas yung gulong kahit nung may ulan, may basa. Pero syempre kailangan pa rin ng ano, proper riding technique. Hindi po porket hindi ako dumulas eh, hindi ka nadudulas. Kailangan smooth ka on the throttle and sa brakes. May time na noong nabigla yung gulong, bumitaw pa rin eh. So full tank natin ulit. Tapos i-divide natin dun sa kung ilan yung total kilometers na tinakbo natin. Yung gulong natin ang sumasagad, oh. CST pala to, gulong natin. So nagamit natin is 31.79. So ang odo natin kanina ay 2,758. 2,843 tinakbo natin ngayon. 2,843 minus 2,758. 85 divided by 3.179 liters. 26.7 kilometer per liter. Hanep. Napakatipid nun. So meron siyang auto shutdown pag matagal mo hindi ginagamit yung motor pinapandar. So yung wet weight niya is 203 kilo kaya medyo nahihirapan yung front brakes niya. Hindi ganun ka confidence inspiring. Medyo nakakalula kasi parang feeling ko delay yung preno. And definitely mas matipid siya kaysa sa kargadong NMAX or Aerox. Tapos yung power niya parang kargado rin. So definitely kung maglo-long ride ka, dito ka na lang. Fuel tank capacity niya, napakalupit, 17.5 liters. Tapos 26.7. I-times mo yun sa 17, oh my goodness. Ang layo mararating mo nun. Diba? Almost 500 kilometers ang mararating mo sa isang full tank. Sa mga pagbagyo ka balikan nang hindi nagpapa-refill. So yun ang nakakabilib kay Zontes, yung paggawa niya ng mga fuel tank capacity. Kasi si Zontes 150X 150cc lang siya pero meron siyang 12 liters na fuel tank capacity. Ito naman 17.5. So mas malaki pa yung gas tank niya kumpara sa ibang mga big bikes na nasa mga 400cc. Ganda ng weather, thank you Lord, nakapag-ride din. And when it comes to handling, kaya pala maganda yung handling niya. Yung suspension pala niya ay adjustable, front and rear. So yung front niya fully adjustable. Merong compression and rebound. Tapos yung rear naman niya is adjustable, yung preload and rebound. Out of the box medyo matalbog kasi yung rebound niya, malamang mababa yung level. So kailangan mo lang pihitin. So hindi ko pa nagagawang pihitin yun. Pero for sure pag napihit mo, dito pala kailangan magpalit ng rear shock. Yung iba kasi nagpapalit pa sila ng rear shock na aftermarket kasi akala nila pangit. Pero titimplahin mo lang po yun. Titimplahin nyo lang yung rear shock at based sa weight nyo para gumanda yung play. So bago nyo palitan lang yung rear shock, try nyo munang magtimpla sa mga owners ng 400G. Kasi sayang eh, napakamahal din ng rear shock. Maganda rin yung rear shock nya actually. So yung weight niya for 203 wet weight, parang naka Yamaha R1. So hindi naman siya ganun kabigat, no, para sa isang big bike. Ang 200 kilo sakto lang naman. At syempre kung makapagpalit ka ng aftermarket exhaust, mas gagaan pa. Pupunta ka na sa 190 plus territory. And para sa akin, nimble pa rin siya.
Although kung syempre kung galing ka sa mga smaller CC, medyo mabibigatan ka. Pero once na masanay ka na, very manageable yung weight na yan. So grabe yung value for money nitong 400G na version 1, no? Imagine 368,000 ang brand new, pero napakaraming features na nilagay dito. Sa brakes meron tayong 4-pot caliper na J1, same brake caliper na nasa 450MT, pero hindi siya confidence inspiring, medyo mahina yung kagat nun. Inverted front suspension, tubeless spoke rims na parang same ng size ng sa XADV 750. Syempre expressway legal. Tapos ang tipid sa gas, all in one, no? Isang full face lang tsaka isang half face yung kasya. Pero napakahaba ng kanyang compartment. Nilagay ko actually yung riding jacket ko. Maluwag pa. Kasya pa isang bag. Kaya pala naging best seller itong 400G. Nagkaroon na siya ng solid community. Dumadami ng dumadami ang mga gumagamit sa kanya. So next time naman, alamin natin kung recommended bang mag-upgrade ng version 2 at ano ba mga nabago, or ano ba yung mas maganda sa kanilang dalawa, version 1 or version 2. Pero para sa akin, sobrang nag-enjoy ako dito sa version 1 pa lang. Kahit wala pa siyang cruise control, gusto ko yung handling performance niya. Yung seat niya, parang gel type, paganda yung upuan. Hindi sumakit yung puwet ko, at makapit na makakapit sa pag body positioning. Itong 400G is highly recommended. At kung umabot ka na sa part ng video na ito, may nagbanggaan pa doon. Pwede paki-subscribe naman sa ating channel para makagawa pa tayo ng maraming contents kagaya nito. And gamit pa nga pala nating camera. Sa front is Insta360 X5. Helmet natin is Nisek Carbon. Okay, until the next.